Magandang araw mga kabayan, tapos ka na pag si Chavit na ang nagsalita. Ito ang binigyan diin ni dating COA at Comelec Commissioner Attorney Ruin Agbanson, ang bigat at epekto ng mga pahayag ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson kaugnay ng mga kontrobersiyang kinakaharap ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pag nagsalita ang tao na yan, tapos ka na. Ayon kay Guanzon, bihirang magsalita si Chavit Singson dahil likas itong kaibigan ng lahat. Ngunit kapag nagsalita na ito, ay may basbas ng masa at business community ang kanyang tinig. Bihira nang lumabas si Chavit para magsalita dahil hanggat maaari ay kaibigan niya ang lahat. Pero kapag nagsalita na ang tao na yan, dahil may isang salita, tapos ka na. Sa isang press conference sa Club Pilipino, binira ni Singson ang mga di umano'y anomalya sa flood control project sa Ilocos Norte. Mismong baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinukoy niya ang mga kumpanya na mag-asawang diskaya. Ayon kay Singson, bulok na ang gobyernong ito. Kahit anong palit mo ng pyesa, pareho pa rin kailangang bago na. Panawagan ni Singson sa mga kabataan, tumindig na. Hinimok ni Singson ang mga kabataan na pamunuan ang isang revolusyon laban sa katiwalian at iboykot ang mga pagpasok sa klase hanggat hindi bumababa sa pwesto ang mga tiwaling opisyal. Sinabi ni Singson na huwag nang hintayin pa ang Senado dahil wala raw mangyayari doon. Tinawag niyang same dog with different color ang bagong House Speaker na si Bogie D. Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Eh, probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa patuloy na pagdami ng mga kilalang tao gaya ni Chavit Singson na kaibigan at kababayan mismo ni PBBM na nananawagan ng pag-aalsa sa pamahalaan dahil sa talamak na korupsyon sa kanyang administrasyon, naniniwala ka ba na dapat na talagang palitan ang lahat ng opisyal ng gobyerno mula mismo sa pinakataas nito at ito nga ay ang Pangulo ng Bansa? Sama-sama natin panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Unang-una, papasalamat po ako sa pagpunta nyo para maliwanagan mga iba-ibang bagay. Dahil pagkaalam natin, marami nang nagpuprotesta. Ayaw namin ng gulo. Kailangan peaceful lang. Pero para malaman nyo lang muna, gusto ko lang ipaalam, kung nag-iimbestiga sa Senado at sa Kongreso, parang paikot-ikot lang tayo eh. Dapat ang unang imbestigahin, flood control as flood control is concerned. Dahil di lang flood control ang mga katiwalian sa gobyerno. Hindi lang po flood control. Sa susunod, mas marami po ako ilalabas. Flood control, unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si President... Okay. So dito, kabayan, isa-isang babanggitin nitong si dating Ilocos Governor Chavit Singson yung mga project na mga diskaya. Na kung saan, ito rin ang kontraktor ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
dahil iniimbestigahan nila ang mga diskaya dahil sa kanilang mga ghost project. Pero ang pinapaliwanag dito ni Mr. Chavez Singson, ultimong yung mga diskaya daw ang kontraktor mismo ni PBBM. So sabi ni Chavez Singson, paano tayo maniniwala sa mga ginagawang investigasyon sa Senado at Kamara kung mismong yung iniimbestigahan na kontraktor, ito nga yung Pamilya Diskaya, ay kontraktor mismo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang baluarte sa Ilocos Norte. At ang sabi nga ni Chavez Singson, may kabuuang 10 billion pesos ang total na na-acquire ng mga kumpanya nitong mag-asawang Diskaya. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte anong year ito? Panahon na ni President BBM, 10 billion. At ito ngayon pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. O yan na. Binanata na. Ibinunyag na ni Chavez Singson na talagang ang mga Diskaya ang kontraktor mismo ni PBBM. Ang ipinupunto kasi dito, kabayan, itong si Chavez Singson, imposibleng hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung mga aligasyon o mga ghost project na nangyayari lalong-lalo na dito sa kanyang probinsya sa Ilocos Norte. Ito po kasi nga para po sa kaalaman ng lahat, itong si Chavez Singson ay kaibigan mismo ni President Bongbong Marcos Jr. Ang katunayan, isa nga siya sa mga naging campaign manager yata o major sponsor nitong si PBBM noong siya ay nangampanya pa. O tuloy natin, tuloy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. 4 ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Magalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko, yung isa, Dave Singson, matino po yun. Kaya nakikiwas, at saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Okay. So dito, kabayan, ang ipinupuntos nitong si Mr. Chavez Singson, dapat talagang unahin muna yung Ilocos Norte bago kayo pumunta sa iba't ibang lugar. Bakit? Kasi yung Ilocos Norte, ito nga po yung baluarte mismo ni PBBM. So, ibig sabihin, kailangan kung may bulok na sistema at merong mga nadidiscovering mga ghost project,
sa buong bansa, unahin muna yung lugar mismo ng Pangulo. Ito po ang ipinupunto ni Mr. Chavit Singson. Dahil yung map as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't pa imbestigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang ito. O, tama. Kabayan, kung matatandaan nyo kasi yung Senado, di ba nagkaroon siya ng unang pagdinig? Yung mismo mga testigo, itong sina Diskaya at saka itong si Bryce Hernandez, itinuro niya ang numero unong mastermind ay ang leadership ng Kamara na si former Speaker Martin Romualdez at ang kanyang partner na si Saldico, na kung saan hanggang ngayon nasa Amerika pa rin itong si Saldico para daw di o mano ay magpagamot sa kanyang health o sa kanyang kalusugan, na pinagdududahan naman ng iba. And then, nagkaroon din ng hearing sa Kamara. Pagdating sa Kamara, yung mga testigo doon, sina Bryce Hernandez at saka itong mga DPWH official, kasama na mismo itong mga Diskaya family, itong mag-asawa, meron din silang itinuturo na sangkot sa Senado. So, ang punto dito ni Chavit Singson, mga kabayan, kahit magkaroon ng investigasyon sa Senado at sa Kamara, walang patutunguhan ang ginagawang investigasyon. Dahil sila mismo ang mga sangkot, kaya sila mismo ang nagbabatuhan ng kanilang mga kasalanan. Diba? Kumaga, sila nagtatakipan ng kanilang mga kasalanan. Kaya ang ginawa ni PBBM, ito yung pinapaliwanag ni Mr. Chavit Singson, na gumawa si PBBM ng independent body na siyang mag-iimbestiga dito sa mga pinaghihinalaan o mga itinuturong akusado o mastermind sa pangungurakot sa pondo ng bayan. So sana itong ginawang independent body ni BBM, itong ICI, sana ay maging patas yung gagawing investigasyon. At dapat wala itong kikilingan ng mga senador at mga congressman. So ito ang ipinupuntos ng lahat, hindi lang ni Chavit Singson, kundi lahat ng mga grupo. At yun na rin ang sinisigaw ng netizen, ng taong bayan. Sana ay maging patas ang ginawang individual body nitong si PBBM. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung... Okay. So, yan po ang hiling at puntos ni Mr. Chavit Singson. Kasi yung gagawin pong malawakang rally ngayon, September 21, ito po ay 3 venue. Isa po sa Luneta, ngayong araw po yan isa sa EDSA, at ang alam ko ay isa sa Davao. So 3 malawakang rally ang isasagawa ngayong araw, bukod pa doon sa iba-ibang mga probinsya. Ngayon, ang puntos dito ni Chavit Singson, mga kabayan, ay ganito. Hinihikayat niya yung mga estudyante na sila ang maglabas, sila ang mag-aklas, maglabas ng sama ng loob sa gobyerno. Dahil ayaw kay Chavit Singson kung yung mga maiedad ang magagawa at mag-oorganisa nitong malawakang rally, baka nga naman mauwi lang sa gulo. Unless kung mga bata
posibleng pakinggan yan na mga nakaupo sa ating gobyerno. Okay? So ituloy po natin yung paliwanag dito ni Mr. Chavit Singson. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Okay. So, dito po, kung sakaling mangyayari ito, ganito po magiging impact niyan sa ating gobyerno at sa ating mga mamamayan, mga kabayan. Kapag nag-aklas yung mga bata, yung mga estudyante, ito yung suggestion lang naman ito ni Chavit Singson. Hinto, walang pasok sa eskwelahan. Walang pasok. Kasi yung mga high school at mga colleges, ito yung sinasabi ni Mr. Chavit na dapat mag-participate sa gagawing malawakang rally. Maliban, siyempre sa mga kindergarten at saka siyempre sa mga elementary. Dahil ang elementary, medyo ano pa sila mga minor pa, so hindi pa sila allowed na makihalo o makisali sa mga ganitong pagtitipon kontra korupsyon. Okay? So ito po yung pinupuntos ni Chavit Singson. Kung sakaling mangyari yan, baka naman sakaling pakinggan ng ating mga opisyal ng gobyerno na bumaba na sila sa pwesto. Mahiya naman sila kasi yung mga bata na mismo ang nagkukumbinsi sa kanila na bumaba sa pwesto dahil dito nga sa nangyayari at talamak itong lantarang pangungurakot ng mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno sa pondo ng ating bayan. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Tama. Sabi nga nila, ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. So kapag yung mga kabataan na ang kumilos, sana ay mahiya naman yung mga nakaupong buwaya sa ating gobyerno. Ito yung pinupunto, hindi lang ni Chavit Singson, kundi yung mga private sector na isinisigaw nila ang kanilang galit at ipinapakita sa gobyerno yung puot na nararamdaman nila o tayo nararamdaman natin dahil sa lantaran at garapal na ginagawang pandarambong na mga opisyal ng ating pamahalaan sa kaban ng bayan na dapat sana ito ay mapupunta sa mga serbisyo publiko. At ito nga ay ang flood control, dapat naging maayos yung mga flood control sa iba't ibang bahagi ng bansa para ang makinabang ay ang mga tao rin. Dahil ang pera na ipinundo dyan ay pera ng taong bayan. Pera natin. Yung mga tax na binabayad natin, every time na may bibilhin tayo, may mga tax yan. Kung tayo nagtatrabaho, ang sahod natin ay may mga tax. Yung mga tax na yon na 12% ay napupunta sa gobyerno. So, ibig sabihin, kung gaano tayo karaming mga Pilipino na nag-aambagan sa ating tax, makakalikom ang gobyerno ng bilyon-bilyon piso. At yung bilyon piso na yan ang dapat ay maibabalik sa taong bayan para sa paggawa nila ng mga proyekto na mapapakinabangan ng bayan. Pero ano nangyayari sa ngayon? Sabi nga nila noong simula nung maupo itong administrasyon ni PBBM ay nag-umpisa na ang malawakang korupsyon sa ating bansa. At ito yung nabunyag nito lang nakalipas na buwan na bilyon-bilyon piso ang naibubulusa ng mga opisyal ng ating gobyerno mula sa pera ng taong bayan. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari.
Dahil walang isang salita ang presidente. Okay. Ito po, talagang matinding banat. Matinding banat ni Chavit Singson sa kanyang kaibigan at kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasi kung ang gagawing rally ay magiging madugo, magiging magulo. Kaya sinasuggest niya na yung mga kabataan na lamang ang pagbigyan na maglabas ng kanilang saloobin sa gobyerno. Dahil alam naman natin na itong tayo-tayo mismo, ano ba ang pinupuntos natin kung bakit tayo magsasagawa ng rally para mailabas natin yung ating galit sa mga opisyal ng ating gobyerno. Kaya tama yung puntos ni Mr. Chavit Singson, hindi maiiwasan ang gulo. Dahil kung ikaw mismo ay pupunta sa rally, ano ba yung nasa isip mo? Ano ba yung motibo mo doon? Yung galit, di ba? Ipakita mo o ipapakita mo, ipaparamdam mo sa gobyerno yung galit mo. Ngayon, pag nagpunta ka sa rally, lahat kayo, ang emosyon ninyo ay magsasama-sama. So, posible, at ito talaga ang mangyayari, makakapag-create o magkakapag-ano kayo ng gulo. Magkakaroon ng komisyon dahil sa tindi nga ng inyong nararamdamang emosyon laban sa ating mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Yan ang ipinupunto ni Mr. Chavit Singson, kabayan. Wala isang salita yan. Bakit tayo maniniwala? O tama, walang isang salita si Marcos. Maalala nyo noong nagsona si BBM, sabi nyo, mahiya naman kayo. Sinabi niya mismo yan doon sa mga nakapaligid sa kanya ng mga congressman. Ngayon, after nung sona, ang daming nag-react. Sabi nila, mahiya naman kayo, sabi doon ni PBBM. Pero yung sinasabi nilang, yung pinapatamaan dito ni PBBM ay yung mga nangungurakot daw di umano sa pundo ng bayan at sa pundo ng gobyerno. Pero alam naman ang lahat at alam din ni BBM na yung mga nasa harapan niya mismo na mga congressman, sila yung mga nangungurakot sa bayan. Diba? Hindi po maglalakas loob ang ating mga kontraktor at mga DPWH officials kung ito po ay hindi konektado o walang basbas yung mismong pinanggagalingan ng pondo ng mga congressman. At ito na nga po, siyempre, ang pinagmulan niyan o ang mismong source at ang nagmamando ay itong nag-resign na si Speaker Martin Romualdez Jr. Nag-resign siya siguro dahil sa kanyang delikadesa o nag-usap sila ni PBBM na pinsan, mag-resign ka na lang muna dahil masyado ka nang mainit sa taong bayan. Baka pati ako ay madamay. Pero ang totoo niyan, talagang damay-damay na sila. Sino bang nag-appoint kay Romualdez? Siyempre si BBM. O, di ba? Sino ba si Romualdez? Pinsang buo ni BBM. So, ibig sabihin, lumalabas na talagang magkakakutsaba sila. Kaya ang pinupunto dito ni Mr. Chavit Singson, walang isang salita itong si BBM dahil mismong nasa bakuran niya, nasa paligid niya, yung mga buwaya na tinutukoy niya. So, sino pa nga naman maniniwala sa kanya? Ito yung pilit na ipinaparamdam o sinisigaw nitong si Mr. Chavit Singson. Dahil alam ninyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga bataan, hindi po namin tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naniligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. O, diba? Tama. Investigasyon sa Senado, sa Kamara, wala na mga nangyayari. Paulit-ulit lang. Kaya nga sabi ng mga komentaryo natin, mga kabayan, sa mga nagko-comment, kung patuloy ang ginagawa ninyong investigasyon sa Senado at sa Kamara, mas maganda sana kung may nakikita tayong nakukulong o napaparusahan.
Totoo yan. Ang nangyayari, puro investigasyon. Lumalabas ang dami-dami mga ebidensya. Pero ang tanong, may napaparusahan ba? Meron ba tayong nakitang nakakulong o nakukulong? Wala. Puro daldalan sila ng daldalan, batuhan ng batuhan ng kanilang mga kasalanan. Okay, so kabayan, ano ang masasabi mo dito sa video na to? Paki-comment nyo lamang po kung ano ang inyong mga opinion dito sa nangyayari sa ating gobyerno ngayon sa pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So ngayon po is September 21, isasagawa po ang malawakang rally sa iba't ibang bahagi ng bansa at ang pinaka-major event nga po ay dito sa Luneta Grandstand. Ngayon po yung araw na ito pati sa EDSA Shrine at saka dun sa Davao. Nakalimutan ko na kung saang lugar doon sa Davao. And then maliban po dyan ay marami pang iba-ibang probinsya na magsasagawa din at makikipag-participate dito sa malawakang rally kontra korupsyon. Ito po ay mahalagang bagay na dapat nating bigyang pansin dahil dito po nakasalalay ang ating budget, ang pondo ng ating gobyerno, ang pondo ng ating mga magiging ang pondo ng ating gobyerno na para sa ating future ng ating mga anak at sa mga susunod pang henerasyon. Kaya dapat po ay meron tayong pakialam dahil ito po ay malaking usapin. Hindi po ito basta-basta dahil kung matatandaan po natin, may tatlong bansa nga, yung sa Nepal at saka yung dalawa pa, na talaga nagprotesta yung mga tao. So sabi nga nila, ang boses ng isang bansa ay nakasalalay sa mga tao. Wala po yan sa Pangulo, wala po yan sa kahit sinong mataas na opisyal ng gobyerno. Kundi ang power po natin ay nasa tao. Kaya sana ay wag naman sana humantong dun sa punto na magagaya tayo sa ibang bansa na talagang nilusob yung mga bahay ng mga politisyan na talagang lantarang nangungurakot sa kanilang pera sa bayan, sa pera na pinag-ipunan ng bayan. Yun po ay posibleng mangyari dito sa ating bansa sa Pilipinas kung talagang magmamatigas at magiging patuloy na magiging makapal ang mukha nitong ating mga opisyal ng gobyerno sa kanilang patuloy na pagnanakaw sa pundo ng ating bayan. Kaya paki-comment nyo po kabayan kung ano ang inyong magiging reaksyon dito po sa naging pasabog nitong si Mr. Chavit Singson dahil kung para po sa kaalaman ng lahat, itong si Mr. Chavit Singson ay talagang matalik na kaibigan po yan nitong ni BBM at isang probinsya lang po sila sa Ilocos Norte. At ito pong si Chavit Singson ay talaga naman pong kilala natin to na bilyonaryo po yan. Hindi po yan basta-bastang tao. Kaya yung kanyang pinupuntos dito ay malaking usapin po yan. Hindi po siya binayaran para siraan si PBBM o para banatan niya si Pangulong Marcos. Hindi po. Kumaga talagang naglabas siya ng kanyang saloobin dahil iba na nga po ang nangyayari dito sa ating bansa. Okay? So yan lang po muna ang ating update at sana po ay maging may pakialam tayo sa lahat ng nangyayari dito sa ating bayan, lalong-lalo na pagdating sa korupsyon.